Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Naintindihan ko naman ho kayo ngayon, Mommy, kung bakit kayo galit sa asawa ninyo. Ikaw ba, John? Nagka-girlfriend ka? Na, aba, nagkaroon na ho ako sa probinsya. Pero ilang taon na rin kaming hiwalay. So, ibig. Sabihin may karanasan ka na ho. Meron. Naman ho, pero huwag ka na magmaang-maangan. Alam kong gusto mo ko. Ba, lagi nga kitang nahuhuling. Nakatitig sa akin. Oo naman ho. Daladyang-daladya pa. Nao, kayong tingnan Nung una hong, punta ko dito sa talyera, akala ko wala. Pa kayong asawa. Kung lang ako sinabihan ni Teo. Pedring, kung, gan, gusto mo ba akong maging girlfriend mo na? Tutal may kinagalaguhan. Palang babaeng asawa ko. Abroad, bakit hindi ko siya gayahin? Ba? Sabi nila, ang isang pagkakamali ay wag nang gantihan pa ng isa pang pagkakamali. Pero paano po kung ang pagkakamali kong iyon ay ang taong nakatadhana pala? Talaga akin? Si John, natauhan ko sa talera, driver, car wash boy, at kung ano-ano pang trabahong ginagawa niya sa akin. Ang siyang magiging kalaguyo ko at ama ng aking anak na 2 taon sa kasalukuyan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pati na rin sa mga tagapakinig ng channel na ito. Bago ko po isimulan ang aking kwento, gusto ko lang sanang hingin ang inyong pangunawa tungkol sa aking kwentong ilalathala. Ngayon. Dito na po magsisimula ang aking story. Ako nga po pala si Nerissa. 31 anyos at hindi ko po ito tunay na pangalan. May negosyo na paggawaan ng sasakyan o talyer. Walang anak pero kasal po sa aking asawa na itatago ko. Rin sa pangalang Robert, isang OFW sa bansang Bahrain. Magapat na taon na kaming kasala at never pa ang biniyayaan ng anak. Parehas naman kaming walang problema. Kaso hindi ko lang malaman kung ano nga ba ang kulang sa amin. Kung bakit wala pa kaming anak hanggang ngayon. Marahil ay dahil na rin yun sa malayo kami sa isa't isa. At minsan, lamang kong magkita. Maayos ang aming pagsasama, miske. At kahit malayo kaming dalawa ay napupunan namin ang kakulangan ng bawat isa. Habang siya'y nasa malayo at nakikipagsapalaran, ako naman ay abala sa aming talyer. Hindi ko kasi basta-basta pwedeng ipagkatiwala na lamang ito. May mga ilang tauhan ako na mekaniko at car washboy at sa cashier naman ako ang nakatoka. Hindi ko pinapaubaya sa trabahante ko ang kita ng talyer. Mahirap na at ayokong magkaproblema. Kaming lahat. Isang araw, nagpaalam po sa akin ang isang mekaniko ko na trabahante ko kung pwede raw pumasok bilang car wash boy ang kanyang pamangkin. Kakagraduate lang raw kasi nito at wala pa naman daw nahanap na trabaho. Pumayag naman ako at kailangan ko kasi makakasama palagi dahil nasabi rin kasi nito na marunong itong mag-drive. Kaya pwede ko rin siyang utusan na ipag-drive ako kung saka sakali mang may lakad akong pupuntahan. Sa makalawa raw darating ang pamangkin nito at sakto iyon dahil paubos na ang mga piyesa sa taler at kailangan ko na ring mamili. Kailangan
ko rin ng makakasama. Kinagabihan bago ako makatulog, nakausap ko pa ang aking asawa na kasakulukuyang kaka-out lang sa kanyang trabaho. 5 oras kasi ang advance natin sa bansa nila. Habang nag-uusap, nabanggit ko na may kukunin akong triwase, talyera, at pumayag naman siya. Pagkatapos naming mag-usap, nagsimula na itong maglambing sa akin. Palaging ganito ang gabi-gabi. Naming setup at masayo naman ako kasi kahit makalayo kami, napupunan namin ang aming pangangailangan. Pero akala ko lang pala, yun! Hindi ko akalain na hantong kami ng aking asawa sa isang pagkakamali. Sumapit ang 2 linggo at dumating na nga ang pamangkin nito. Pinakilala niya sa akin. At ang tansya ko ay nasa 23 anyos pa lamang ito. Hindi naman masyadong kagapuhan pero maganda ang katawan. Halata kasi sa suot nitong fitted na t-shirt. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Ginitian ko lang siya at hindi kasi ako sanay na may ibang humahawak ng kamay ko bukod sa aking mister. Pinagsimula ko agad siyang magtrabaho at kinabukasan, sinama ko naman siya sa bilihan. Ipina-drive niya ako habang ako naman ay nakaupo sa likuran. Hindi kasi ako sanay na may katabi sa kotse. Masyado akong nag-iingat at mahirap na at baka matukso ako lalo pat. Wala rito ang aking asawa. Pagkarating namin roon, nauna akong bumaba at hindi na ako naghintay. Napabuksan pa niya akong pintuan. Walang ganong treatment dapat na. At nakapasok na ako sa loob at kasalukuyang namimili. Pagkatapos ay nagbayad na rin. Tinawag ko na si John. Para umalis na kami at ipapadeliver na lang namin to. Inabot na kami ng lunch. Kaya nag-alok ako ng mag-drive-thru at nakakahiya namang hindi siya pakainin. Gayong maga, 11 na rin pasado at gutom na rin naman ako. Pagkarating namin ay nag-order na siya at inabot ko ang bayad. Hindi na iwasang madampi o magdampian ang kamay naming dalawa. Ang balat ko ay para bang biglang nag-ground na hindi ko maintindihan. Napatulala ako ng ilang segundo. Bagay na napansin ito at nagtanong, "Ayos lang ho ba kayo, ma'am?" Tanong niya sa akin. "Yaayos lang ako." "Sige na, mag-drive ka na lang dyan. At kapag nagutom ka, ipara mo muna sa tabi. Maring utos." "Oo." "Sige ma'am." Giting ka nito. Inismiran ko lang siya at wala akong balak makipagngitian. Ilang taon din ang agwat ng edad ko rito mamaya kung ano pang isipin niya sa akin. Nang pumara ito sa tabi ay kumain. Ito nang mabilisan lang. Hinintay naman niya akong matapos kumain bago kami umalis. Habang nasa biyahe kami, napagod. Ako kaya nakaramdam ng antok. Nakaidlip ako kasi malayo-layo pa naman ang uuwian namin kaya binikit ko ang aking mga mata. Ang idlip lang sana ay natuloy sa mahimbing na tulog. At nang magising ako, nakita kong nakatunghay. Ito sa akin gamit ang rear view mirror. Agad kong inayos ang suot kong nagulo. Medyo lumitaw kasi ang makinis kong hita. Hindi naman kasi sa pagmamayabang. Maganda naman akong babae. Maputi, makinis, at medyo matangkat. At dahil wala pa kaming anak, ng asawa ko ay na-maintain ko ang dalagang daga ko pa rin na figura. "Ah, ma'am, gising na o pala kayo. Malapit na po pala tayo." Ani nito. Ngunit,
hindi ko na lang siya pinansin. Wala ako sa mood makipag-usap, lalong-lalo na't hindi pa naman kami gano'n na magkakilala. Pagkarating namin ng talyera, agad akong bumaba ng kotse at diretso sa loob ng opisina ko. Pagkasara ng pintuan, gusto kong mainis sa sarili ko kung bakit hindi ko siya pinagalitan kanina. Alam ko naman na nakakabastos na yon. Pero bakit parang nagustuhan ko pa yata na tinititigan ako? Anito? Nisa, malitong naiisip mo. Maya ka. Naman sa balat mo ha, saway ko sa aking sarili at pilit isinisiksik na wala lang. Yun. Nang medyo kumalma ako, lumabas na ako ng opisina at naabutan ko si John na nakatopless lang. Tama nga ako. Maganda ang kanyang katawan. Kasalukuyan siyang nagka-car wash nang makita ko. Hindi ako nagpahalata sa kanya na napatingin ako sa kanyang pangangatawan para akong lalagnatin sa tindi ng init ng aking nararamdaman ng maaga sandalingon. Sa inis ko sa aking sarili, maaga akong umalis ng talyera at sinabi ko na lang sa kanila na medyo masama ang pakiramdam. Pagka-uwi ko sa bahay, agad akong naligo para maibsan ang kakaibang nararamdaman ko para sa binata. 3 araw bago ako nagpakita sa taler dahil totoong nagkasakit ako. Sa kakaisip ko kay John, hindi ako makatulog ng maayos at labis-labis ang konsensyang nararamdaman ko ng ilang araw. Pagpasok ko sa talera, agad akong binati ito, ngunit iniwasan ko siya. Nasasaktan na kasi ako para sa asawa ko, na nagsisikap para sa aming dalawa. Sabi ko nga, hanggat kaya kong iwasan ang tukso ay gagawin ko. Hindi ako magpapadala sa kahit sino man dahil lang sa makalayo kaming asawa ko. Ayokong lokohin ang mister ko, lalo't alam kong good boy naman to sa ibang bansa. Natapos ang trabaho sa talyera at umuwi na ako ng bahay. Pagdating ko ron, ay gulat na gulat ako sa sunod-sunod na pagtunog ng aking cellphone. Hindi ako makapaniwala, miss. Sa aking nakita mga pictures at videos ng asawa ko kasamang isang babae na sa tingin ko ay Pilipino. Then, maganda naman ang babae, maputi rin at mahaba ang buhok. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mga litratong to. Pero 2 lang ang nasa isip ko. Concern sa akin ang nagpadala o gusto nitong magkasira kami ng asawa ko. Hindi ko na tinapos ang panonood sa isang video na pinasa niya. Sobra talaga. Akong nasaktan sa ginawa sa akin ng asawa ko. Sa sama ng loob ko, nagpakalasing ako ng gabing yon. Iyak ako ng iyak. Miske, hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ng asawa ko. Akala ko pa naman never itong gumawa ng kalokohan abroad. Pero, base sa nakita kong iba't ibang litrato na magkasama sila ng babae, ay matagal na rin silang may ugnayan. Hindi ako nakapasok ng taler dahil sobrang sakit ng ulo ko. Maya-maya, nakarinig ako ng katok mula sa pintuan. Sino yan? Sabay bukas ko ng pinto na walang kagana-gana. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko nang bumungad sa akin si John. Saglit pang natulala ang binata. Pagkakita sa akin, doon ko naman na realize na nakasuot ako ng manipis na nighties. Imbes na takpan ng aking sarili ay hinayaan ko siyang tumitig lang sa akin. Naalala ko bigla ang aking asawa. Bakit pa ba ako magpapakabanal? Dito kung siya naman ay matagal na pala
akong niloloko. Hoy, natulala ka na. Ang sabi ko, anong ginagawa mo? Rito? Hay kasi maam, nagtataka na kami kung bakit ilang araw na ho kayong hindi pumupunta sa talyer. Kaya po, napagpasyahan namin na puntahan na. Kayo't yung nga po ako na lang ho yung pinapunta ng tito ko dito. Sagot niya sa bayo ko na parabang hiyang-hiya. Okay lang ako, bumalik ka na sa talera at kailangan ka ni Laron. Utos ko sa kanya, totoo ho bang ayos lang kayo? Kung kailangan niyo ho ng tulong, magsabi lang kayo. Naalala kong hindi pa pala ako kumakain mula kagabi. Kaya mo bang magluto? Kagabi pa pala ako hindi nakakakain dahil masamang pakiramdam. Oho, ma'am, marunong ho ako. Sige, na, pumasok ka na. Ako na hong bahalo na. Magtinggin gamay luluto. Kung gusto nyo, magpahinga na muna kayo ulit. Hindi ko na namalaya ng oras. Basta't nagising ako nang may marinig akong kumagalansing. Maaga pa akong pumabangye. Hagdanan at nang masilayan ko si John ay naghahanda na ito ng dinner. Bumaba na. Ako. Kain na ho. May sabaw ho yung niluto ko para mainitan ng sikmura. Ninyo, bibalaking. To, masarap din magluto. Mukha yatang maraming alam ang binatang to. Sa isip-isip ko, habang kumakain kami ay panay ang sulyap nito sa akin. Hinayaan ko lang siya. Hindi ako na-conscious. Bagos! Natuwa pa nga ako at nagagandahan siya sa akin. Pagkatapos, anaming kumain, naglabas ako ng alak. Inaya ko siyang uminom nun, Miss Kay. At sinabi ko pa na papalayasin ko siya sa talyer kapag hindi niya ako pinagbigyan. Pumayag naman to at nagsimula na kaming mag-inuman. Habang nagkukwentuhan, ay napatanong siya sa akin. Alam ko kung may problema kayo. Ayoko sanang magtanong sa inyo dahil nahihiya ako. Pero parang naaawa ako sa itsura ninyo Tapatingin ako dito. Alam mo John, hindi ko alam kung maiintindihan mo ang sitwasyon ko. Alam mo may asawa na akong tao. Maglilimang taon na kaming kasal ng mister ko. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak. Alam mo ba yung pakiramdam na miss ko na siya. Kaso hindi ko akalain na magagawa niya kong lokohin. Masakit para sa akin dahil ginawa ko lahat upang iwasan ang tuksong lumalapit sa akin dito dahil kumakapit ako sa pangako niyang pagkatapos ng 5 taon na kontrata niya ay hindi na siya ulit. Alis pa. Pero paano ko siya tatanggapin ngayon? Ngayong malapit nang matapos ang kontrata niya, paano ko siya tatanggapin? Gayong alam ko na ang kababalaghang ginawa niya sa abroad. Hinaplos niya ang likod ko na para nakikisimpat siya sa akin. Naintindihan ko, ho, ka, yo, ma'am. Ikaw ba nagka-girlfriend ka na ba? Nagkaroon na ho ako ng girlfriend sa probinsya, pero ilang taon na rin kaming hiwalay. So, ibig sabihin may karanasan ka na ho. Huwag ka na magmaang-maangan. Alam kong gusto mo ko. Lagi kaya kitang nahuhuling nakatitig sa akin. Sa tingin mo ba maganda ba ako? Diyan ho. O naman ho. Dalagang daga. Pangaho kayong tingnan Nung unang punta ko ho rito sa talyera, akala ko talaga wala pa kayong asawa. Kung lang, ako sinabihan ni Tio Pedring na may asawa na pala kayo abroad. Natawa
Lumipas pa ang ilang oras na kwentuhan. Hanggang sa malasing na ako't nag-iiba na ang laman ng utak ko. Gusto kong makaganti sa aking asawa. At isa lang ang naiisip ko ng mga oras na Yong, si Yong, na papatulan mo ba ako kahit na may asawa na ako? Gusto mo, ako ba? Alam mo pwedeng mong gawin lahat ng gusto mo sa akin ngayon. Gawin mo kong girlfriend mo. Hindi nakapagsalita si John. Kaya naman sa bagal nito, agad kong hinila ang kwelyo na suot niya at walang pakundang hinalikan to sa labi sa una. Parang ayaw nitong tumugon kaya bigla akong napahiya. Kaya tinulak ko siya at humingi agad ako ng sorry. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa isip ko. Hindi. Na ako naakapaisipon. Tama. Ngunit nang makita nitong tatayo na ako, bigla niyang hinila ang kamay ko at napasubsob ako sa kanya. At mula sa nakaawang kong labi ay hinagkan niya ako. At sa halik na yon, nagsimula ang lahat. Pakiramdam ko nga oras na yon. Magkaedad lamang kami ngayong gabi. Pinaramdam niya sa akin ang pag-iingat. At hanggang sumabigay na rin ako at may nangyari sa amin hindi lang isang beses. Paulit-ulit ko siyang hinayaan na angkinin ko. Para sa akin wala naman. Akong pakialam. Dahil kung nagawa sa akin, ang aking asawa ang lokohin ako. Pwes, kayang-kaya ko rin. Kinabukasan, nang mahimasmasan ako, nahiya ako sa kanya nang mawala na ang tama ng alak sa sistema ko. Humingi ako ng sorry kay John at tumawa lang to. Nagtanong pa nga ito sa akin kung goods daw ba siya. Kagabi, ngiti lang rin ang sinagot ko sa kanya at hinintay na lang niya ako na matapos maligo. Magkasabay na kaming pumasok ng talera. Hindi naman naging issue sa mga tauhan ko ang nakita nila dahil alam naman nilang tauhan at driver ko to. Maski ang tito niya ay hindi nagtanong, man lang. At dahil sa naganap sa amin, ito, hindi na ako naiilang sa kanya. May mga araw pa na nagpapahuli talaga. Ako nang uwi para masolo ko siya sa loob ng opisina. Mas exciting daw kasi kung doon namin gagawin at tama siya. Sobra akong ginaganahan na gawin naming turuan dahil kakaiba ang experience yun. Kapag kasama, o siya pakiramdam ko bumabata kong ilang taon. Masaya ako sa feeling nito pero hindi ko pa naman malaman kung mahal ko na ba talaga siya. Ang mahalaga lang sa akin, napupunan niya ang lahat ng kalungkutan na nararamdaman ko at sakit ng panloloko na ginawa sa akin ng aking mister. Actually, hanggang ngayon, hindi pa nga kami nagkakausap ng asawa. Inihintay ko siyang tumawag sa akin, pero wala. Sa tingin ko, alam ko ang panlolokong ginawa niya sa akin. At sa tingin ko rin ang babae sa picture ang siyang nagpadala sa akin ng mga litrato. Isang hapon nang lumabas kami ni John ay dumiretso kami sa malamig na kwarto. Gusto ko lang maranasan ring gawin namin ng ganon. Tila nabulag na talaga ako sa kahibangan ko sa kanya. At ang ginawang panloloko ng aking asawa, ang siyang ginawa kong dahilan. Ang gusto ko na lang ay makaganti sa kanya sa pamamagitan nito kung wala kami sa bahay o sa taryera. Nagsasama kaming dalawa at nagpupunta sa malalayong lugar. Hindi naman nagdududa ang ibang trabahador ko pero ang nakapansin nito ay ang tito ni John. Isang araw, kinausap ako ni Pedring at nagtanong sa akin kung may relasyon ba raw kami ng pamangkin niya. Pero tinanggi ko to at ayokong may makaalam. Bawal naming relasyon ni John. Kahit naman nagloko ang asawa ko, kasal pa rin kaming dalawa. At parehas naman na kami ngayon. Parehas.
na gumagawa ng kalokohan sa magkaibang bansa. Sinubukan kong iwasan si John ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang Tio Pedring. Kaso lang, pinuntahan niya ako sa aking bahay. At sa pagkakataong ayon bumigay na naman ako. Para sa akin, wala lang naman ang ginagawa naming dalawa. Parehas lang kaming nag-enjoy nito at wala nang iba pa. Kaso lang nagulat ako nang magtakto sa akin pagkatapos ng may maganap sa amin. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Pero wala akong maisagot dahil hindi ko pa talaga alam kung mahal ko ba talaga siya. Alam kong nasaktan ko siya ng hindi ako sumagot. Akala ko naintindihan niya ako. Kaso, alang nagulat na lamang ako kinabukasan. Nang pagpasok ko sa taler, ay wala na to. Hindi ako nagtanong sa Tito Pedriña dahil nahihiya ako. Hinintay ko na lang na malaman ko sa iba ang dahilan ng pag-alis nito. At napag-alaman ko nga na tinawagan na raw pala to ng agency sa Taiwan. At dun na ito nagtrabaho. Totoo pala na kapag nawala ng isang tao sa'yo, dun mo lang marirealize ang lahat-lahat. Gusto ko siya. Gusto ko sana siyang sundan roon kaso nahiya ako. At isa pa, umuwi na sa Pinas ang aking mister. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. At sinabi ko ang dahilan. Humingi siya ng sorry at nakapatawaran kaming dalawa. Nakasundo kami na maghiwalay ng matiwasay total. Wala naman kaming anak na dalawa. At napag-alaman ko nga na nandito pala sa Pinas ang ka-live-in niya at malapit na. Ring, manganak. Hindi na ako nagalit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi alam kong maging ako'y nagloko rin naman. At alam ko sa sarili ko na hindi ko na rin siya mahal na iba na ang gusto kong makasama at makita. Ayoko na lamang siyang awayin sa totoo lang. Abot-abot ang pasasalamat nito sa akin at niyakap pa niya ako sa huling pagkakataon. Hindi man kami makapag-divorce, nagkapirmahan na lang na lahat ng aming naipundar ngayon ay paghahatian namin. Pero pagkatapos naming maghiwalay, kung ano man ang maging ari-arian namin ay sa amin na lang yon. Matapos ang aming maayos na paghihiwalay, ay bumalik na ng barin ang aking dating asawa. Lumipas pa ang ilang taon, nagulat na lang ako sa bisitang dumating sa aking talera, si Joan. Hindi ako nahiya kung may makita pa sa aming dalawa. Sinalubong ko talaga siya ng yakap at doon lumabas ang anak naming, si Jay. Opo, magtatlong buwan kasi akong buntis. Buhat umalis siya pa Taiwan. Napag-alaman kong nagdadalang tao pala ako at wala namang duda na siya ang ama ni Jay. Hindi rin naman lingid sa kalaman ng lahat kung sino ang ama ng anak ko. Maging ang tito kasi nitong si Padring ay pinakausapan ko na wag nang sabihin kay John ang nalaman niya tungkol sa aming mag-ina. Ayoko kasing magulo ang buhay niya dahil masaya ako sa naging desisyon niya at gusto ko ring umunlad ang buhay niya. Kung kami talaga kasi ay kami at gagawa ang tadhana para mangyari to. At heto na nga ang panahon para sa aming dalawa. Ipinagkaloob na nga ng tadhana na maduktungan ang aming nakaraan. Matapos ang yakapan naming dalawa, pinakilala ko sa kanya ang anak namin. Hindi talaga siya makapaniwala sa nalaman niya. Kinarga niya ito at niyakap niya ako sabay pupog ng halik. Walang tigil ang paghingi niya ng pasasalamat sa akin ng mga oras na yon. Mula sa malayo, nakita ko lang si Mang Pedring, ang tito niya na masayang-masaya para sa amin. Hindi na
Umalis pa Taiwan si John at kami na ang nag-manage ng talyer. At nagkaroon pa nga ng isa pang pwesto na ang namamahala. Naman ay ang Tito Pedriinya na siyang naging daan upang makakilala kaming dalawa. Walang kumontra sa aming relasyon. Kahit na mas matanda ako sa kanya ng ilang taon. Nagsasama na rin po kami ngayon sa sarili naming bahay para bumuo ng bagong memories na magkakasama. Tunay nga kapag nilaan sa'yo ng Panginoon ang isang tao, anuman ang mangyayari. Basta para sa'yo, alang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nagmamahal ni Risa. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli. Ito ang Marian Sweet Story, Your Heart, Your Story.